Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, katatapos lang ng round number 2 dito sa malakasang classical tournament, ang FIDE Grand Swiss. At ang nakaharap dito ni World Champion Gukesh ay ang batang 14-year-old na mula sa Turkiya na si Yagis Erdogmus. Isa rin po yan sa mga batang sinusubaybayan natin na itong batang ito nadadali nito si Magnus pagdating sa online di ba? Kaya tapos marami pang tinalo ng mga mamaw ito. Ang nakaharap ay world champion. Tingnan natin kung talagang may bangis na ba talaga ang batang ito. At mamaya po, pasadahan din natin ang laro ni Meow Meow. 3 games po ang i-analyze natin. At bago tayo magsimula mga kamatcha, sagutan muna natin yung puzzle saglit na iniwan natin hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. It's Black to Play. Congratulations po. Pusuan po natin ang mga nakakita ng spectacular Queen G2 sacrifice, kakapturin ng Torre, tatalon ang Knight, bababa ang King, susundutan ng Rook sa ilalim, haharang ang Torre, sunod-sunod po talaga matchas. Congrats po sa mga nakakita. Ang maganda po sa ICC, may mission po dito. No? Pag kinilik nyong mission button, marami po kayong po pwedeng gawin dito na kukumpletuhin nyo. Depende po yan sa effort and time of training nyo. Napakaganda po ng Internet Chess Club para sa pang-training. Okay, ito naman po ang puzzle na iiwan natin for today's video para meron po kayong masagutan. At pwede po kayong dumiretso sa site nito. Ang link ay nasa description below lamang. Ayan, katitira lang ng puti. It's Black to Play. Ano kaya ang magandang gagawin? Ayan, nakabiti ng Reyno. Maganda bang capturein yan? O meron pang ibang mas magandang gagawin ng Black? Bahala na po kayo. Lapag nyo lang sa comment section below. Alright, ang ginawa po dito ni World Champion. Nag D4, D5 si Erdogmus, C3. Siguro sa isip ni Gukesh, 14 years old lang to. Bagets ito. Kaya kailangang umiwas ako sa mga highly bookline openings. Ayan C4 kasi natural dyan pero nag C3. Knight F6, Bishop G5. Okay kung tawagin ito ay Torre attack. C6, Queen C2. Mekus, nakakapanibago. Kakaiba ang sorpresa. Queen C2 kagad. Usually Knight yan. Diba? Itong Queen C2, ang basa ko dito, iniiwasan yung Bishop F5. Nag-Knight E4. At napakaagang novelty. Novelty kagad. Grabe, ang bilis ng novelty. Kasi ang nakatala pa sa record, G6. Kumbaga parang ipipilit na maka-Bishop F5 pero ito, Knight E4 kagad, tiniret ang Bishop, Bishop F4, Bishop F5. Medyo hawig siya sa London pagkaganyan ng formation. Pero mekus na talaga. Bishop F5, Queen B3, tiniret ang B7, Queen B6 tinapatan. Sa London po kasi, tuwing nagko-Queen B3 ang puti, talagang pinangtatapat dyan Reyna para proteksyonan yung Pawn B7. Pero this time, binad mo ba ng computer? Bakit kaya? Normal yan G5 ang gusto dito ay malalim ang gusto ng computer. Malawak at malalim itong G5 na to. Pero i-explore na yan. Dahil naganap na ang laban na to, ganun po yun Kapag ka na mismo ngayon, bukas, planchado na yan Marami na mag-aaral ng G5 niyan. Queen B6, F3, atake sa Knight, Knight D6, at nag-Knight D2. Ayan, dito po mga kamatyas, kung mapapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinakapture yan? Magkakaroon ng double pawn. Gaganda naman po yung A-file control ng Black dyan. Kapaki-pakinabang sa Black yan. Okay po, makakapag-create ng maraming mga ika nga nila mga kalokohang atake dyan later on. Kaya hindi pinapansin yan. Knight D2 lang. Knight D7. Ganun din naman ang Black, ba't hindi makapture-capture yan? Kasi A-pawn ang ipangka-capture, magkakaroon ng powerful control ang white sa A-file. Nag-G4, hinabol lang atake ang Bishop, umatras. H4, okay, para kukulungin, obligado magpasingaw na at para may aatrasan. At nag-Bishop G2. Ayan, kumbaga nakaamba si Gukesh na mag-E4 to build the very solid center. Nag-E6 lang at nag-H5, Bishop H7, in-E4 na po. Ayan na po. Napakaganda ng sentro, space, nag-A5 si Erdogmus. Ayan, kumbaga dito, gustong puwersahin ng bata na mag-A4 para pag nag-queen to queen, okay lang. Pabor sa Black pagka early queen to queen Yung play na wala lang gulo-gulo, pabor sa Black yon kasi mawawala yung panggulo ng puti Yung queen ang malakas pang atake kasi. Pero inunahan na ni Gukesh.
Kaysa sa tirahan siya ng A4, inunahan na niya at nag-A4. Bakit po nag-A4? Kasi gagapang yan paunti-unti. Magki-create ng space yan at magiging problema yan ng puti later on. Kaya ini-A4 para timpla lang o timplado lang ang space sa queenside. Knight C4, talagang sugod ng sugod ang bata. Kinapture-capture at nag-B3. Atras lang. At nag-E5. Okay? Atras ulit. Nag-Bishop F1. Wala bang mga sundot-sundot ng ganon? Wala bang mga ganon? King D7 ang ginawa. Ayan, dito pa lang po sa stage na to, medyo para sa akin okay ang position dito ng black. Basta wag lang siya magpaipit ng todo. No, kailangan makaporma din. Pero tanong natin, why not Bishop C2 para i-threat yung pawn? Kasi pagka ganon, di naman pwede. May Bishop, may pawn. Ang gagawin daw po, ayun. Yan ang nakaabang lalim ng Rook H2. Di ko nakita yung Rook H2. Pag ginapture pala, may ganon, no? Ang lupit ng abang. Pagka ganon, only move, capture, tapos Rook takes B7. Biglang pogi ang puti. Weak ang C4, ang C4, C6. Tapos, paano ba ilolocate ng maganda yung knight? Parang maneuver. Ganon. Ayun. Tapos ganon. Maraming maneuver pero may target naman. Yung C4, yung D6. Okay? Kasi kailangan buhayin ng maganda yung knight eh. Alright, yan po yung mga ideas, no? Kaya hindi pala pwede yung Bishop C2. Nakita ni Erdogmus may Rook H2. Talas nila makiramdam, ano? Balik tayo sa King D7. Unti-unting development. Bishop E3. Nag-King C7. Ayun na po. At dito talagang puputok na yan. Ipuputok na yan. Bishop C2. Ano talaga yan? Kumbaga, gagamitin na yan. Yun, inagapan naman. Para walang Bishop C2. Ganun sila no? Knight B6, pagka hindi na pwede, tina-timing talaga nila. Timing ang mga tirada talaga nila. F4, ayan, basa ko dito, may Bishop D3 and then F5, tapos lagay ang Torre sa F5. Yan ang mga planuhan kung papaano may paparating na atake. Knight D7, dahil patay nga po yung Knight doon, walang buhay-buhay dyan, so nagmaneuver, ano? Inaabangan ko dito yung French type of pawn structure na pwedeng i-apply, parang French na yan. Basag C5. Pero nag-Bishop D3 na. Capture. And nag-B5. Ayun. Na-question ng computer ang tira ni Erdogmus na B5 na yan. Okay. Dapat daw po ang tira ay simple Bishop E7 lang. Okay. Simple lang pala. Yun nga lang dito mga kamatyas. Kung space ang pag-uusapan, mas nagagandahan ako sa puti. Kasi lalo na yung paparating na F5, tapos Knight E2, tapos Rook F1. Parang feeling ko magkakaroon talaga ng malakas na atake ang white dyan sa F5. So, B5, F5 na, capture ng Torre. Okay. So, weak ang A5, pero meron din target. C5, yan na nga po yung inaabangan kong French pawn structure na pumipressure sa D4. Knight E2, C4? May Knight B6 kasi. May Knight B6. Lalim na rin talagang tumira nito ni Erdogmus, no? Lalim na rin talaga. Capture, Knight B6. Rook A2, Knight takes C4. Biruin nyo, biglang pumugi yung Knight, Kumapture sa E6 and then nag-Knight F4. Ayan. So, alangan namang tignan lang yan ni Gukesh. So, gumagawa rin siya na mas iindahin din ng black na target. Ayun, weak ang pawn sa E6. Nag-Rook E8. Okay, so no worries na sa A5 kasi depensado naman. At nag-Bishop C1. Okay. Dito positional advantage si Gukesh. Kitang-kita sa evaluation bar At nag-Rook F1. Okay. Di pa makagalaw yung Bishop kasi pag gumanon may Knight takes Nag-Rook G8 and nag-King C2. Yun. Dito na question naman ng computer si Gukesh. Kumbaga nasobrahan sa kunat. Dapat daw ang tira Knight G6. Oo nga. Grabe. Grabe ka positional winning dito si Gukesh, no? Kasi ito pa yung nakikita kong paparating, Rook F7, kumbaga sa bilyar. Blessing yan. Ang ganda ng Rook F7 paparating. Yung Bishop di makagalaw, yung Torre, grabe. Passive yung mga pyesa ni Erdogmus. Balik tayo pero nag-King C2, Bishop E7. Pinapakain na to. Yung E6. Kaya pala dapat tumira na ng Knight G6, Bakit? Pag kinain nga. Nag G6, ayon para makahinga, magkaroon ng butas.
Pero ang accurate sana King D7. King D7. Paano kung bumalik? Knight F4. Ipipin. Tapos halimbawa umiwas, Rook E1, King C6. Sabay may Bishop G5. Grabe, hiwaga talaga ng chess. Oh. Sabay, tinan nyo evaluation baro, halos equal na. 1 pawn down pero magkakaroon naman ng play ang black. Ayan, may mga ganito pong diskarte. Yan yung mga dapat nating makuha, yung mga ganitong advanced application no? Kasi papa 1 pawn down ka pero magkakaroon ka naman ng play. Oh. Pag Bishop G5 niyan, pasok ang tore, ganda na niyan. Oo nga, no? Grabe ka, lalim lang para mai-apply mo. Lalim talaga ng chess. O, balik tayo pero G6 ang ginawa ni Erdogmus. Nag-G5. Wow. Wow na wow. Grabe, sinabayan lang. Idea po niyan pag kinapture may H6. Makakapag-produce ng solid pass pawn. Good move. King D7, tineret. Another bad move by Erdogmus. Dapat daw po is HG5 ang tira. Okay, yun ang dapat tira daw. Okay, pero King D7, Knight F4, another good move, threatening D5, G6. Grabe ka, winning si Gukesh. Winning na po. Tingnan nyo po ang tangkad ng evaluation bar. Winning yan. Rook F8 pin muna at nag-Rook G1. Accurate, sunod-sunod, bumawi. So, still hanging the D5, G6. Bishop G5 at kinapture na po. So, wala bang mga panggulong check? King C6. Bakit hindi ginulo? Kasi pagka chumek dito, silipin muna natin yung gulo na to. King B3 at mag-Rook B8 check. Ayun, ganun lang ang gagawin. Isasabay na pala. Kumbaga, magpapa-quality down. Pero ito po magiging resulta. Capture and HG6. The next, yung kakainin na yung pawn. Quality down dito, knight lang. At tore, ang dami namang pawns. May pass pawn pa. Aray ko! Ang sakit. Grabe ka pogi ng puti dito. Ayan, yan po yung mga teknikan dapat nating makuha, mga kamatsas, yung mga ganyang matured realization. Balik tayo sa King C6. At nag-Bishop G5, yun lang po mga kamatsas, yun lang. Dito, ayan, dito yung nabasa ko sa mga lumabas na mga na-release na mga balita na yan ang pinaka sayang na tira dito ni Gukesh. Hindi niya na-maintain yung sobrang tangkad ng pagka-winning-winning ng position. No? Ang tira lang pala ay Knight F6. Medyo malalim din pero yan talaga ang perfect. So threat ang tore. Para ma-stop yung coming Rook F2, masaraduhan na talaga. Ang idea din, pag kinapture ang Knight, may Bishop H6. Aray ko, grabe. Ang lulupit ng application. Sa bagay, dami kasing pawns na no? Capture lang yung threat pa. Tapos coming Rook takes G. Kala ko nga kakapturin lang yun kasi nakapin naman Pero may pasakalye pa. Kinapture pa yung Bishop. Grabe. Ayun Bago capturein ito, halimbawa kung itakas yung Bishop. O kakapturein, capture ng Tore and then HG6. Wala. Talagang napakaraming pawns mga kamatsas. Wala talaga to. Tapos talaga to. Okay. Unang tingin pa lang talaga namumuti ang board. O balik tayo pero kinapture kagad ni Gukesh. Sa kasasaraduhan, ang problema, yun ang kinapture. Ganun ang nangyari. Nung nakuha yung Knight, ayun ang problema. Nakabitin pa yung Bishop. Ayun, sinaraduhan para hindi makapasok. Saka kinapture yung pawn sa H5. And then nag-Rook G7. Dito po mga kamatsas, pakiguess nyo. Brilliant move na nakita ng batang ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe ito. Boom! May Rook takes F6. Congratulations sa mga nakakita. Kinapture and then check. King B1. Bakit pag dito? Ay naku, grabe kasakit. Di pala pwede dito sa King B3 may ganun. Aray ko! Pag kinapture ng Tore Matyas. Pag kinapture ng King, one piece down. Grabe, talo pa. Talo pa, tinan nyo evaluation bar. Ubus pa, grabe. Obligado King B1. Walang ibang tira. Check. Nakadraw pa ang chikiting. Grabe, what a save game by Erdogmus from losing position. Ang galing din kasi ng mga counter niya, no? Ang galing ng batang to. Biruin nyo, classical time control to, napakatagal. Umaabot ng 7 hours per game. Oh, grabe, 14 years old lang to. Grabe, tinan nyo potential ng batang to.
World champion ng kalaban. Lupit, ano? Tindi, pero winning na sana si Gukesh. Yun nga lang, napakalalim nga ng application ng Knight F6 kagad. Para makaiwas dun sa King takes Knight, kumbaga na mekos-mekos na rin ang isip ni ano, talagang hindi maiwasan eh, nakakapagod din talaga yung gantong katagal na game eh. Okay, natabla po at ito naman yung masasabi ko pong nagkapisakan dito sa round na ito kasi karamihan tabla, nagkapisakan. After ng next game natin, yung pangatlong game kay Meow Meow naman ang i-analyze natin para at least ma-monitor natin. Ito po yon. Sa board number 2 fight between Maxim Rojtin versus Ferrugia. Board 2 po ito mga kamatsas, nasa top board, no? Nag D4, D5 si Ferrugia, Knight F3, Knight F6, C4. Si Ferrugia naman po halos lahat nakakakilala dyan, no? Talagang top 10 sa buong mundo yan. Tinirahan po ng slab defense, nag G3, ayan. Ayan ang malalim na slab. Ito po, ginagamit lang ito ng mga talagang eksperyensado. Pero kung di ka eksperyensado, ang usual ginagawa dito Knight C3 o kaya E3 muna. Si Wesley laging E3, nakaabang kagad na suportado yung pawn sa C4 eh. Pag nag G3 kasi parang may hamon dito na sige capturein mo to. Ang hirap bawiin yan mga kamatsas, pag kinapture yan dyan, hirap bawiin yan. Kaya kailangan malalim ka sa understanding dito eh. Pero Bishop G4 ang in-apply dito. Knight E5, okay, binawian ng threat. Queen B3, ayan na naman, no? Katulad nung kanina, no? Tinetreat yung B7 every time na nare-release yung bishop. Tinapatan na naman ng queen, so very natural po kasi yan. Agaya nung laro ni Gukesh kanina, no? Kay Erdogmus. So Queen B6, kinapture ang D5, pero kinapture muna. Ayan, and then Knight takes D5. So dito po mga kamatsas, hinayaan ni Ferrugia na magkaroon ng double pawn dyan, magkaroon ng powerful A file. Pero yung pawn structure naman, maganda sana yung pawn nandito. May isang pawn dito. Kunin ko na lang yung H-pawn. Kunin ko muna. Maganda may pawn dyan. Solid yan. Kasi walang buta sa B4. Pero dito kasi may buta sa B4 eh. Kaya yun ang nakita dito ni Ferrugia para capturein niya yung pawn sa B3. Bishop dito inabangan kasi lulundag talaga yan. Nakakailang na panggulo, di ba? Nag E6, okay, para release the development ng dark square mamaya. Knight A3, labas muna. Knight B4, okay. At nag-Bishop G2 at ito na po yung susunod. Ayan. Sa usapan pong novelty, Knight B4 ang novelty. Ang nakatala pa sa record ayon sa database ay F6. Ayan, may gumawa pa niyan. Okay, sa mga nagtatanong po ng novelty move. O, ayan. Pag Knight B4, completely new game na to. F6, Knight C4 at nag-Knight A6 develop. Labas sa mga pyesa, castling, Rook D8. Tineret muna yung pawn D4 pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Stockfish ang tira ni Ferrugia. Dapat daw po ang tira ay castling. Ay, oo. Kumbaga, ilalagay mo lang din ang Tory dyan, gamitin mo na yung castling, safety pa yung king mo. Yun nga lang po, nakakailang sa isang banda kasi bukas ang A-file dyan, dyan pa nag-castling. Baka mamaya magkaroon ng mga something-something na mga komplikasyon, ano? O kaya di rin natin, kumbaga inuunawa din natin yung psychological side bilang human eh. Kasi kung ako man, nakakailang yung A-file, dyan pa ako magka-castling. Pero yun ang accurate sa computer. No, nakita niyo yung diferensya ng computer sa human, ano? Okay, at dinipensahan yung pawn D4, Bishop E7, nag-E4, binuuna, Bishop G6, umiwas muna, and then Knight E3. Ayan. Naniniguro naman dito si Rodstein na yung C2 ay hindi malundagan mamaya doon paggalaw ng Knight. Kaya itong Knight ay sinecure niya muna to. Nag-castling at nag-Knight C4 na. Okay, improve the pieces development. At nag-Rook D1, patong. Ayan. Yan po yung mga dapat matutunan natin mga kamatsas. Yung tipong mga diskarte kung papaano, papagapangin, unti-unti. No? Kasi yung iba naiinip. Ano gagawin ko? Di ko alam. Yan ang mga tanong sa akin, coach. Pagka mga posisyon, naiinip ako, di ko alam gagawin ko. Yun ang mga binibili rin. No? Yung mga tahimik na posisyon pero dapat alam pa rin natin, kapaki-pakinabang pa rin yung gagawin natin. Kagaya niya, nag-Rook D7, patong, islog-islog na kapaki-pakinabang yan. Kasi may pressure sa D4 pumatong ng battery eh. Diba? Okay, Knight A5, nang iilang dito si Rodstein, pressure, pero nag King H8 lang. Ayun, prophylactic move lang, kumbaga parang iwas lang, no? Waiting lang. H4, H6, yan, no? Ito na po yung islog-islogan time. Pagka gutom-gutom ka rito, nakakagutom to yung mga gantong paislog-islog na paunti-unti, no? Yan, no? Inipan time yan eh. Kung sino bibigay, no? Gumanon lang, ganun lang. Kumbaga sa isip ng puti, bahala ka dyan. 2,700 ka, 26 lang ako. Tabla, plus points rating. Kaya si Rodstein parang relax lang. Hindi siya nagpapatinag na siya yung maggulo-gulo. Nag-Rook B8,
F4. Yan, samantalang binabakbakan. Actually, slightly better ang puti due to space. Ang ganda ng space. Rook D8. Rook A4. Okay? So, pressure. Kumbaga, parang ambalang naman yan eh. Binad mo ba? Dapat daw pong tira F5. F5 na. Oo nga, no? Ay, oo. Pag F5, capture knight ang pang-capture. Yun nga lang po, nakakailang pag F5, tipong magkaka-pressure din yung white sa mabubuksang diagonal. Pero F5 ang the best. Nag C5, Bishop F1, another bad move, dalawang sunod. Yun lang. Kita nyo evaluation bar, nagbabago ka agad, no? Dapat daw tira is D5. D5. Okay, D5. Bakit? Pag kinapture ba, silipin ko lang mga kamatya sa capture. Pag kinapture to, knight is D5. Ay, oo. Pag ito pinang-capture, kasi pag ito di pwede, may tactics eh. Capture sabay double eh, di ba? Pag rook ang pinang-capture, rook E1. Ay, lalim. Ito na po yung malalim na side ng computer. So may ganun, no? May mga likot-likot. Pagka kinapture to, capture doon. Kumbaga, magkakawasak-wasak, magkakasira-sira yung structure dito ng block. Sabay knight E7, mga ganun-ganun. Makokontrol ang 7th rank. Yan po yung mga discarding pang computer. Na dapat, meron din tayong idea sa computer mind, no? Yung mga nakakailang yung mga binibili doon na dapat matutunan natin eh. Balik tayo sa Bishop F1 na ginawa ni Rodstein at kumapture na sa D4, capture, and nag-Bishop E8, sinundot mo na Torre, balik, and nag-Knight C5, ayun, threat yung pawn sa E4, at nag-E5, niligtas pero another bad move. Sunod-sunod ang bad move ni Rodstein. Dapat daw po is Bishop H3. So, hindi pwedeng kumapture dyan, may beaten pa sa E6. Okay, balik tayo mga kamadyas. Nag-E5 at nag-B6, tineret na kinapture muna doon, capture, Knight C4, Knight C6 para walang capture doon. Pero sa computer po, gusto nang makipagsabayan eh. Pagka kumapture ng sabayan din doon, may Knight X D4. Pag sumabay doon, may Knight BC6, saka palang gaganon. Pagka gumanito, naku po, may kulong pala Torre doon, aray. May kulong pala. Walang pupunta ng Torre Kulong, kakainin na lang yung knight, obligado. Nep, ang ganda ng laban balik tayo sa knight C6, capture, at nag-knight C2. Nagkailang-ilang na si Rodstein dito. Pangit ang pawn structure kasi. Another bad move, knight D1 daw po mas mainam, ilipat sa C3. Dito kasi parang wala kang lilipatan eh. Saan pupunta? Pinipigilan yung paglundag ng knight. Dalawang espada yung kay Perusia eh. Bishop G6, ayan na, sinundot na po yung knight pero dapat daw po is rook D8. Ayun, control the D file na kagad. Bishop G6, nag-B4 counter at nag-B5, ayun lang. Yan na po yung diferensya ng 2700. Kumbaga parang presko pa isip nila sa mga gantong gulo-gulo. No? Pag kinapture, magkaka-target pa ang block sa B2. Knight A3, tineret ang pawn B5, another bad move. Wala na, pagka ganitong sunod-sunod ang bad move. Ibig sabihin lang yan mga kamatsas, nakukonfuse na ang white player dito. Kumbaga parang ilang na siya, di na niya alam kung anong gagawing tama ba. Knight 4, E3 daw. Dito lang daw ang tama. Wala na, confused na. So, yun po ay, kumounter kasi sa B5 eh. Kaso Knight takes B4, good move. Takes, Knight takes B5, and then Rook D8. What a great realization by Firouzja. Kumbaga, iyon na yung A7, Rook D2, paano ngayon yung King? Dalawang bishop na matutulis yan. Makakasundot yan. Bishop G2. Pero tingnan muna natin, pag nag-rook takes A7, ito po ang laman, may Rook D2 check. Saan dadalhin ng King? Pag hinarangan, di pwede Bishop E4, laglag ang bishop. Pagka pumunta naman dyan, kitang-kita, may sundot. Pagka gumanito naman sa G1, may sundot, tangay pa yung Torre. Actually, pag King H1, Bishop E4, wala, mamamatchas pa. Grabe ang discarding nakita ni Firouzja. Rook D2 is coming. Kaya nag-Bishop G2, tinakpan. Rook D2 pa rin. Ito na po yung paparating. Naging H1. Agad-agad para makaiwas. Saka niligtas yung pawn. Napakagulang, mga kamatsas. Para mailigtas yan, target naman yung pawn B2. Nag-Rook C1, kinapture na. Ayun na. Rook C8, checking H7, Knight D4. So hoping na makagulo-gulo. Makahanap pa ng mga likot-likot. Pero wala. In-A4 lang. Kumbaga, kumpiyansa si Firouzja na walang mga gulo-gulo yan kahit capturein ito. Okay, mamaya natin balikan yung F5 kasi gaganon lang. Wala pag tsumik, angat lang dito. Kontrolado yung F8 square, walang mga knight F8 na likot-likot na mga gulo-gulo
O habol lang naman ng puti dito, kumbaga sa boxing maka-headbutt pa eh. O pero walang headbutt. F5, gulo-gulo, kinapture lang, check, ganon. Bishop, H3, so hanap. Last minute, o kakapturein to, capture, o magkakaroon pa ng mating net doon, o. O diba, nakita nyo yung mga palo dito, o. Kailangan ingatan talaga. Bishop D6, guluhin muna, threat muna yung tore, gumanon. And then Bishop to E5, at least na-istorbo yung tore. At gumanon, capture, tore na lang kulang sa 7th rank, oh. Matchas yan. O pero hindi naman nahayaan na ganun. Gumanon, so gaganon, oh. Magurok A7. Paano ba magandang diskarte dito? A2 ba? May ganon. Hindi ba mamatchas yan? Check. Ganon, angat. Teka muna mga kamatchas. Ang ginawa dito kasi ni Perusia, A2. Okay, nag-resign na po si Rodstein. Pero bakit kaya? Kung mag-rook A7, threatening matchas doon, mag-A1 queen lang. Ano? Sabi sa bilyar ko naririnig yun eh. Ano? Check, di ba? Kakapturing yan. Sabay rook F2. Grabe. Hindi ko rin napansin yun. May ganun palang diskarte. Akala mo mate in one na yung puti eh. Yung black eh, no? O, pero pag rook F2, double attack. Bagsakan ng pyesa. Galing naman ng diskarte niyo. Kaya pala nag-resign na si Rodstein. Pero dapat tinuloy pa para makita, no? Kung hindi i-analyze, hindi makikita eh. Bago naman tayo lumipat ngayon sa laro ni Meow Meow, ay silipin muna natin yung kanilang standing sa men's division. Ito po. Ayan, no? Ito pa yung mga may perfect points. O, alisin ko muna yung score blocker para mas makita nyo. Ayun. Binablock ko kasi yung score para hindi ma-spoil yung resulta. Okay, ito po. Anton Demchenko, 2 points. Sino mga tinalo niya? Tinalo niya si Hare Krishna. Tinalo rin si Sam Shankland. Ito pong si Anton Demchenko, kung matatandaan nyo po, nailagay ko na po yung laro ko dito, no, sa aking memorable games. Nakalaro ko siya sa HD Bank sa Vietnam. Umabot ako board 1, tapos winning ako, tapos natabla. Sayang, hinayang ako. Perusia pangalawa, 2 points. Okay, wala pa rin talo. Magsudlo. Okay, lalakas din ang mga tinalo. Oh. Erdogmus 1.5, ayun. 3 lang pala ang perfect. Yung iba puro tabla na. Gukesh pang number 17. O, yan po, no? So, wala pong Pinoy na nakasali dito. Kasi, merong requirements yata to eh. Para makasali dito sa Grand Swiss. Matataas ang rating usually. Hindi birong pagiging Grandmaster po yung mga makakasali dito. Malulupit to mga to. Okay. So, hindi ako pwede maglaro dito mga kamatsas. Sa mga nagsasabi, Coach, sana naglaro ka dyan. Hindi po basta-basta nalalaruan yung ganitong level. May level to eh. Okay, lipat po tayo sa women's. Kalaban dito ni Meow Meow ay si Marcel Efroimski. Ayan, ng bansang Israel. Okay po. So, tingnan natin itong kanilang bakbakan. Kasi marami po nagtatanong kay Meow Meow sa women's naman. D4, D5, Bishop F4, tinirahan ng London. Lagi ko sinasabi, paborito ng Pinoy yan. Kasi literally, talagang maraming mga London players sa Pilipinas. O kasi very easy na tandaan, hindi ka na mag-e-effort gaano ng mga highly bookline. Hindi na masyado eh. O, ganyan lang tandaan mo. May opening ka na, London na. Diba? Very easy. Pero dito ang usapan is, papaano yung pagpapatakbo, yung middle game, understanding, end game. O, ayan. So, develop, inistorbo yung bishop, umatras, develop, at nag-bishop B5, okay. Ang inaabang ako dito yung mga diskarte ni Meow Meow na nakakakaibang mga atake. Castling, ang likot naman ng knight na yun. Ang likot to. Napakalikot. Para kontrolin yung E5, walang ganon. Bishop D3, okay, bumalik din. F5, okay. Ganda sana yung knight nandito, kaso yung knight iba eh. Sala yung paa, kumbaga. F5 ay novelty mga kamatsas dahil ang bookline pa na naka-record ay castling. Balik tayo sa F5. Ito po ay bago na. Nag-bishop G5 sinundot, queen D7, rook E1, at nag-castling H4. Idea ni Meow Meow, mag-H5, atake. Alam nyo naman si Meow Meow, trademark, atake, di ba? Pero hindi po nagustuhan ng computer. Ang gusto ng computer ay B4. Yun. Mag-create ng something sa queen side. B4, A4. Okay, pero nag-H4, H6.
Umatras lang, okay, hindi, kala mo kulong, no? Pero biti naman yung knight eh. Nag-queen f7 at nag-knight b3 para may aatrasan. Just in case birahan na ng f4. At nag-queen f6, tineret ang pawn h4 at nag-h5. Knight e7, ayun. Dito po ang gusto ng computer, knight h4. Sugod na. Okay, pero umatras. At nag-bishop b5, ayun. Medyo, parang para sa akin ang masasabi ko medyo wrong choice ang opening dito ni Meow Meow kasi ano to attacking player to tapos biglang ang kunat ng opening niya. Parang medyo salungat sa kanyang estilo kaya parang ayun, pabalik-balik, parang di niya alam gagawin kung paano umatake. Hindi talaga gaano nakaka-atake sa London. Ano na yan, bandang huli na yan. Makunat talaga yun. Queen f7, threat ang pawn h5, pero accurate daw po ay a6. Okay? Ayun. Kumbaga, nag-queen f7, threat ang pawn, pero nag-knight e5, sinundutan na. Okay, para depensahan yon. Kinapture, capture, capture. Okay, nagpa 1 pawn down si Meow Meow at nag-bishop c5. Talagang hindi mapalagay ang batang ito ng walang something-something, ano. Talaga nagpa 1 pawn down. Oh, bishop c5, sundot pressure. May atake sa bishop. And bad move nga lang. Dapat daw po tira ay, dapat capturein yun. Oo nga, no. At least makapingas ng pawn and then may bawi. Pero pumreno, nag-bishop c5 lang eh. Bishop f6, okay. Dahil naka-threat nga, pero ang gusto ng computer dito ang atras. Diyan pala ang perfect, ano. O para at least nandyan pa rin yung control niya. Papunta pa rin sa king. Pero bishop f6 ang ginawa, f4. Phoenix ni Meow Meow yung e5 square. O kasi dito po mga kamatyas, gaganon yan eh. Malakas yan. Pag nakaganyan yan, tapos makakalabas yung bishop, nako. Aray ko yan, aray ko. O f4 para hindi maka e5. a6, umatras uli. Grabe, pabalik-balik na yung bishop, no? Nakailang pabalik-balik na yan dyan. Rook e8, knight a5 threat yung pawn, umatras ulit. At nag g3. Ayun, para walang mga sundot na ganon. Istorbo. At nag rook d8. a4. Basta dito, ang nakikita ko, 1 pawn down si Meow Meow, pero gusto niyang i-maintain ay yung weak e6 at yung undeveloped pieces sa queen side. Yan ang nakikita kong lalim na understanding ina-apply dito ni Meow Meow. Knight c6, sinamo na kinapture-capture na and then a5. Ayan po. Oh. Kumbaga, parang di maramdaman ng black yung lamang niyang isang pawn. Ano? Di maramdaman. Pit-pit eh. Bishop e7, exchange at nag-bishop b6 threat muna. Rook e8. Queen e5. Bakit? Pupunta doon sa c7. Pero masyadong naaagresibuhan ng computer. b4 lang daw ang tira. Oh, actually, slightly better pa nga eh. Hiwaga talaga ng chess. 1 pawn down pero slightly better pa rin ng puti. Oh, 'di ba? Kasi positional di makakagalaw eh. O balik tayo sa queen e5. Na-capture kasi yung pawn h5. O di 2 pawns na. Aray ko. 2 pawns daw na. Pero nanundot. Okay, sundot-sundot. Queen f7. Ayun. Pero natakam kagad si Meow Meow. Dapat pala ang tira daw bishop d4 muna. O total, di pa rin naman makagalaw-galaw. Anytime naman pwedeng capturein. Hanip na chess yan. Grabe talaga ang chess. Oh. May mga pabitin pa palang ganon. Oh. At least natututo rin ako ng diskarte mga kamatyas na hindi ko mo may kain. Kain tayo ng kain, di ba? Matututo tayo ng mga diskarte malalalim eh. Pero kinain kagad ni Meow Meow. Ayun, nakaganon. Ay, oo. Kala ko libre. O, queen c7 lang. Bakit po pag kinapture? Naku po, iyakan time. Mapapayakap ka sa puno. Pag ginawa mo yan, mapapayakap ka sa puno habang umiiyak. Bishop c5 check, winless. Aray ko. May mga ganun trap. Kaya naobliga si Meow Meow mag queen g7. Rook c8, queen e5. Takas na ulit. Check. Queen f6. Ayan. Sinisikap naman dito ni Marcel na masimplify yung mga pieces kasi naguguluhan talaga eh. Kumaga, ramdam niya yung pressure eh. O, queen e2. Ayun. Dito po talagang dapat ang tira daw is capture na. Capture and then queen d6. May ganun pala. Obligado ka capture na pala dito muna. Rook takes, capture, and c4. Yan pala mga diskarte. Okay. Pero halos equal lang naman. Grabe, yun pala, ano? Pero ginawa ni Meow Meow, ayaw niyang i-exchange ang queen. Gusto niya talaga mas palagablabin ang laban ng may queen. Kinapture na po, capture, and then rook b8. Good move. Ayun, bumawi doon, capture, pero may rook takes b6. Okay, lamang pa rin ang isang pawn ng black. Queen d8, ayun, na bad movean.
Bakit kaya gumanon? Baka papatong dun, ano? O, dapat daw ang tira D4. D4. Okay. Queen D8, gumanon. Rook B3, para di makapush. Rook E2, depensa kagad. Queen B8, sabi ko na dun pupunta yan eh. King G1, King F7, King F1. Ayun. Pero si Meow Meow, naghahanap pa rin ng mga something. Kinapture, ayun. O, dito, Queen D6, good move. Threat muna ang Bishop. Rook B7, baba. And, ayun. Nag-Rook B1. Nako, dito, napasubo. Napasubo ang black. Pero, akalain nyo mga kabatyas, dahil no choice rin naman pala eh. No choice. Brilliant. No choice eh. Capture, angat. Ayun. So, dito magkakaalaman. So, queenless. Queenless ang black, pero ayun, pupuntahan ni Meow Meow doon. O, ano sa palagay nyo? Winning na ba? Pero evaluation bar equal eh. King G6. O, dito kasi mangyari, napaka-solid naman ng G5. Yung king lalapit doon. Nako, malaki pa rin ang problema. Hindi pa rin biro. Very solid. Walang matangay kahit isa oh. Stick together. Stick together. Ayan, naghahanap si Meow Meow ng mga magandang pwestuhan paano makaka-atake talaga eh. E5, correct. Oh, yun oh, talagang grabe nanonood talaga oh. Oh, queen na lang ang kulang sa 7th rank. So may mangyayari na. D4 pero hindi nagpapatinag itong si Marcel at talagang matibay ano. Capture, D3, ayan pass pawn. Queen F2 para may sundot na kinapture na ito. Tibay din ni Marcel sa endgame. Ang tibay din. Gumanon. Yun lang. Bad move. Dapat daw po tira is Rook E4. Rook E4. Kumbaga pakain na yun pero gaganon lang naman. Okay. Nag-Rook D5. Kain to ah. Ha? Kain na ba? Sabay push? Check muna and then push. Yun. Ang galing naman ng laban nila no? What a spectacular endgame. Queen F7 check. Oh. Bumigay na rin si Meow Meow. Dapat daw ang tira ay Queen E6 check. Oh. Kasi magpo-promote na, no? Check! Gumanon, capture, ganon. Ayan. Laban pa rin si Meow Meow. Laban pa rin, ang galing. Iniintay niya pa rin bumigay ang kalaban. Queen F3. Oh, ayun. Ayun na po, dito na po. Lumamang. Grabe talaga, no? What a fighting spirit by Meow Meow. Yun nakakabilib dito eh. Ang galing eh. Oh. Pero Queen B1 ang perfect defense para kontrolin ng diagonal pag chumek angat lang. Oh, pero dito nag Queen F3. Ayun, na-miss din ni Meow Meow ang winning shot na C4. Yan ang winning shot. Na kapag kinapture ang pawn G3, C5, yan pala ang winning. Kumbaga, pabayaan na yan pero napakalapit na makakapromote. Ang nakakalito lang dito, baka mamaya may mga check kuha yun. Pero pag check kasi timplado, may ganun eh. Oh, maraming check ito, series of checks, pero nakakalito rin to sa isang banda, hindi rin biro. O yan, pero dito mga kamatsas, bago pa makapenetrate yung pawn, napakalapit na niyan. So dito talaga, winning na and mataas ang risk ng complication sa black. O, pero chumek, gumanon, Queen E5, kumbaga dinipensa ni Meow Meow pareho. Yun pala, hindi na kailangan depensa yung pawn G3. So dapat kunin po natin yung mga ganong endgame technique mga kamatsas. No? Malaki ang maitutulong yan sa ating endgame understanding. Especially sa usapang queen and pawn ending. Ayan o. Laban pa rin si Meow Meow. Grabe yung fighting spirit ni Meow Meow. Bilib talaga ako. Kaso nga lang talaga, ayaw siyang tantanan. Ayaw siyang tantanan ng check. Kasi kung pupunta doon, may check doon eh. Ayaw siyang tantanan. Natabla po mga kamatsas. Sayang ano? Balik tayo sa endgame na to. Ang ganda nito oh. Grabe, pag Queen F3, winning pala to, C4 lang. Kasi unang tingin dito parang talaga magdadalawang isip ang kalaban kung kakainin ba o hindi. Parang sayang eh, no? O pero pag kinain nga, may C5 naman. Pag chumek, angat lang. Ay hindi, sorry, dito lang pala. Harang lang para pag alis ng king, naka-check, may tempo pa. Okay. So, mahaba-haba pa yan pero yan po ay wins for white. Ang galing! Natuto tayo sa endgame na to. No? Ganun pala yun. Bigay ang isa, idiretso mo na yung isa. Okay. Sana po natuto kayo mga kamatsas at yan po ang update natin after round number 2 at abangan pa natin yung iba pang mga balita na ating makakalap at narito lang po si Coach at ibibigay ko po sa inyo yung mga report na yan para aware tayo sa nangyayari sa mundo ng chess. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.